Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Joel. Taong 1981. Probinsya ng Rizal. Mahal, pwede ka bang makausap pagkatapos ng trabaho mo? May importante sana akong sasabihin sa'yo eh. Hihintayin kita mamaya sa plaza ha? Wika ni Karen. Kasintahan ni Joel. Isang panadero sa palengke itong si Joel. Habang si Karen naman, tindera sa karinderyang malapit sa itinatayong bagong gusali sa lugar. Ayos ka lang ba, mahal? O sige, pagkatapos ko dito, pupuntahan kagad kita. Tugon ni Joel. Isang taon pa lamang silang magkasintahan. Napaisip ang binata kung ano ba ang nais sabihin ng nobya. Natatakot ito na baka makikipaghiwalay na si Karen. Ngunit ayaw naman itong mangyari ng binata. Gayong marami na silang pangarap na magkasama. Nang matapos ang trabaho, bandang 5:00 ng hapon kagad nagpaalam si Joel. Nagmamadali itong pumunta sa plaza para kitain si Karen. Malapit sa pinapasukang karinderya. Nang mga oras na yon, naroon na si Karen. Tahimik na naghihintay sa kanya. Nakatulala at nakatanaw lamang sa isang banda habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "O mahal, tulala ka. Ano bang bumabagabag sa'yo? Kung pera ang problema, magdodoble kayod ako. Pagsisikapan kong makapag-ipon para makapagpakasal na tayo. Pero wag mo naman sana akong iwan." Pagmamakaawa ni Joel habang umiiyak sa harapan ni Karen. Pagod si Joel, ngunit mas mabigat sa pakiramdam niya na ganon ang nangyayari sa nobya. Ano bang sinasabi mo dyan? Maupo ka nga muna. Tugon ni Karen. Nang maupo si Joel sa tabi ng dalaga, ipinaliwanag ng mabuti ni Karen ang nangyayari. Nagdadalang tao siya. Bagamat kalmadong binalita sa nobyo, ngunit nag-aalala ito na sa oras na malaman ng tiyahin, siguradong papauwiin siya ng probinsya. Bunso sa magkakapatid si Karen, kaya alam niyang tututol ang mga magulang, lalo pat hindi pa sila kasal. Bakit hindi na lang tayo magsama? May sapat man akong ipon eh. Kaya kong umupa ng matitirhan natin. Mag-umpisa tayo. Magbukas tayo ng sarili nating kainan. Susuportahan naman kita eh. Wika ni Joel. Masaya ang binata na mali pala ang hinala. Nasabik naman ito na magiging tatay na siya. Nagustuhan naman ni Karen ang alok ni Joel. Maayos naman itong nagpaalam sa tiyahin na lilipat. Ngunit nanatili pa ring sikreto ang pagbubuntis. May katamtamang laki ng bahay ang nakuha nila. Para makamura, pinili ng mag-asawa sa medyo dulong parte ng barangay, kung saan mas konti ang mga tahanan. Ayan. Dito tayo mag-uumpisa, mahal. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nagpadala ako ng liham kila nanay para paluwasin dito si Isabel. Para naman matulungan tayo sa araw-araw na gawain. Pati na din sa bubuksan nating karinderya. Wika ni Joel.
Alam ng binata na hindi magiging madali ang lahat. Kaya naman humingi na ito ng tulong sa mga magulang at kapatid. Suportado ng mga ito ang pasya ng binata. At isa pa, nasa tamang gulang naman na si Joel. Aabutin pa ng 2 buwan bago makaluwa si Isabel. Kaya pansamantalang may iwang mag-isa si Karen sa tahanan. Tumigil na ito sa pagbabantay sa karinderya. Habang si Joel naman, nakabisikleta lamang para pumasok sa pinapasukang panaderya. Mahal, huwag ka masyadong magpapagabi ha. Alam mo namang takot akong mag-isa. Tsaka hindi pa natin na ipapaayos yung pinto sa kusina. Hindi ko maintindihan pero hindi ako mapalagay mag-isa. Parang may laging nakatitig sa akin. Wika ni Karen. Nangako naman ang binata na aagahang umuwi. Binilinan niya ang asawa. Huwag bubuksan ang pinto hanggat hindi nasisiguradong siya ang nasa labas. O mahal, palagi kang magsasara ng pinto ah. Tsaka kung papasok ka naman sa kwarto, maglagay ka ng nakabaliktad na walis sa pinto ng kusina at sala ha. At yung bawang at asin, itabi mo palagi sa higaan mo. Bilin ni Joel. Maraming alam ang binata pagdating sa mga kaugalian at tradisyong ginagawa sa tuwing may buntis sa tahanan. Maging sa sala, nagsabit ito ng nakapatiwarik na kutsilyo para maiwasan ang biglaang pagpasok ng mga hindi inaasahang bisita. Namulat si Joel sa mga pamahiin at kaugalian ng matatanda sa pinanggalingan. Lahat ng ito, sinusunod niya, alang-alang sa asawa at magiging anak. Habang si Karen naman, walang alam sa ganitong mga bagay. Ngunit naniniwala siya sa aswang at mga elemento. Matapos ang trabaho sa panaderya, dumaan muna ito ng palengke at nagmamadaling umuwi si Joel sa tahanan. Mal, nandito na ako. Bumili nga pala ako ulit ng bawang at asin. Wag na wag mong kakalimutan na lagyan ng mga pinto at pintana ha. Hindi naman sa pinag-iisip kita pero mas mabuti na din ang sigurado tayo. Wika ni Joel. Bumili na din ito ng mga gamit sa pagkukumpuni ng mga sira sa tahanan. Ayaw na niyang palipasin pa ulit ang isang gabi na hindi naaayos ang mga pintuan at bintana. Maraming salamat mahal ha. Sobrang sipag mo eh. Mabuti naman na ayos mo na. Hindi ko na maiwasan. Nakakarinig talaga ako ng mga kaluskos kapag nagigising ako sa madaling araw para umihi eh. Wika ni Karen. Dagdag pa ng dalaga. Kapag bumabangon sa madaling araw, tila may kung anong nagpapaikot-ikot at naglalakad sa bakuran. Hindi naman niya matukoy kung ano ang nasa labas. Kaya napakalaking ginhawa kay Karen na maayos na ang mga harang sa tahanan. Huwag kang mag-alala mahal. Kapag narito na si Isabel, hindi mo na kailangang mag-alala kapag nasa trabaho ako. Tsaka mas magiging maingay itong bahay. Masyadong madaldal yung kapatid kong yun eh. Kaya ihanda mo na yung tenga mo ha. Wika ni Joel. Nililibang na lamang niya ang nobya para mapalitan kahit papano ang takot. Maya-maya pa ay may taong tumatawag mula sa labas. Magdadapit hapon at wala naman silang kakilala sa lugar. Kaya napaisip ang magkasintahan kung sino ito. Sabay namang naglakad ang dalawa sa sala. Mal, diyan ka na muna sa loob ha. Hindi naman natin kilala kung sino yung tumatawag eh. Baka kasi mabati ka pa.
Wika ni Joel. Magandang hapon, iho. Nakalimutan kong ibigay sa inyo itong kandado ng bahay. Tsaka ito pa, naalala ko lang. May buntot pagi pala kaming naitabi. Luma na at hindi naman na naming ginagamit. Ang mabuti pa ikaw na muna ang magtago. Lalo pat buntis ang asawa mo. Wika ni Aling Simang, may-ari ng bahay na inuupahan. Dahil sa isang beses pa lamang itong nakausap ni Joel, hindi pa siya masyadong pamilyar sa boses ng Ale. Oh, kayo ho pala, Aling Simang. Pasensya na po Inayos ko po yung mga nasirang pinto at bintana. Maraming salamat po dito sa Buntot Page. Malaking tulong po ito sa amin. Aling Simang, matanong ko lang sana, bakit meron kayo nito? May mga aswang din po ba dito sa lugar nyo? Tanong ni Joel. Alam mo, Joel, kahit saan namang parte ng Pilipinas yata nagkalat sila. Hindi lang natin alam. Maaaring yung iba mas pinipiling maging tahimik na lamang sa buhay. Pero para sagutin ang tanong mo, oo, meron dito noong araw. Noong nag-uumpisa pa lang din kami ng asawa ko magpamilya. Makailang beses kaming sinubukang pasukin ng aswang sa bahay namin. Mabuti na lang, maraming alam sa pangontra ang asawa ko. Kaya sa awa ng ama, hindi naman kami napahamak. Pero madalas ang manananggal noon dito. Baryo pa lamang ito noon. Hindi ko lang alam kung narito pa ang angka ng mga aswang na yon. Matagal na din kasing payapa ang lugar. Pero kahit ganon, huwag ka masyadong magpakampante. O siya, maggagabi na pala't mauuna na ako. Pagsasalaysay ni Aling Simang. Habang si Joel naman, muling sinubukang tignan at siguraduhing maayos ang pagkakasara ng bakod. Masaya si Joel na meron itong magagamit na proteksyon sa oras na mangyari ang kinatatakutan. Wala pa silang maaasahang iba sa lugar na yon. Kalat ang mga kabahayan at hindi pa nila kakilala ang mga nakatira. Mahal, sino yung nasa labas kanina? Pasensya ka na hindi ko na nakita Nahihilo kasi ako. Siguro dahil lang sa pagod. Nagugutom ka na ba? Ipaghahanda na kita ng makakain. Tanong ni Karen. Huwag kang magalala, mahal. Si Aling Simang lang yon. Hinatid lang itong kandado sa pinto at bintana. Tsaka pinahiram niya rin sa akin tong Buntot Page Mainam tong pangontra. Tugon ni Joel. Hindi naman inabala pa nito ang buntis sa paghahanda ng pagkain. Siya na mismo ang nagluto ng hapunan. Matapos maasikaso ang asawa, kagad inilatag ni Joel ang pangontra sa tahanan. Kasama na ang pagsisindi ng kamangyan para pausukan ang buong tahanan. Sa pagkakaalam ni Joel, bukod sa pangontra ito sa aswang, mainam din itong gamitin para maitaboy ang mga masasamang elementong naroon. Mahal, sa tingin mo ba, malalagyan mo ng bubong at harang yung papunta sa palikuran natin? Iniisip ko, masyadong nakakatakot kung lalabas tayo palagi sa tuwing naiihi sa madaling araw total, malapit lang naman sa kusina. Bakit hindi mo na lang iduktong dito sa bahay para mas ligtas? Mungkahi ni Karen. O sige, mahal. Ako nang bahala. Bukas na bukas din Titingin ako ng mga materyales na mabibili ko sa junk shop doon sa labas. Sa pagkakaalam ko may mga yero silang binibenta.
Yun na lang muna ang iharang natin. Total, pansamantala lang naman tayo dito. Hanggang sa makahanap tayo ng permanenteng mapagtatayuan ng bahay. Tugon ni Joel. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog na lamang ito habang nag-uusap sila. Nalaman na lang ito ni Karen nang marinig ang hilik ni Joel. Dahil dito, sinubukan na din niyang matulog. Ngunit pagpatak na madaling araw. Mahal, gising. May ingay na naman na naglalakad na tao sa labas. Kanina pa yan eh. Naalimpungatan ako dahil sa pagkaluskos niya. Wika ni Karen. Kagad namang bumangon si Joel. Gumawa ito ng ingay para malaman kung sino mang nasa labas na may gising pa sa loob ng tahanan. Pinakiramdaman ito ni Joel. Hanggat maaari ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Hindi siya handa kung sakaling magnanakaw ito. Lalo na kung aswang ang nasa labas. Kasunod nito, kinuha niya ang sundang at sinimulang hasain. May paniniwala sila na ayaw ng mga aswang ang ganitong gawain. Inaantok man, sinindihan ni Joel ang ilawan sa sala at kusina. Gusto niyang maging maliwanag ang bawat sulok ng tahanan hanggat maaari. Napagtanto naman ni Joel na masyadong manipis ang dingding sa kwarto at delikado ito para sa asawa. Mal, ang mabuti pa maglatag muna tayo ng banig dito sa gitna ng sala. Mas mapapanatag ako kapag ganun eh. Wika ni Joel. Binabalak niyang ayusin kinabukasan ang silid. Kahit siya kaya itong gibaing gamit ang kamao. Maya-maya pa, napalitan ng mga pagaspas ang mga yabag. Paikot-ikot ito sa tahanan. Nakakarinig na din sila ng huni ng nilalang. Kasabay nito ang pagsakit ng tiyan ni Karen. Alam ni Joel na hindi simpleng ibon ang lumilipad sa labas. Naisa na itong tignan ng binata. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos sa mga desisyon. At baka ito pa ang ikapahamak nila. Mahal, dito ka lang ha. Magpapakulo lang ako ng luya. Baka sakaling maitaboy nito yung tiktik na umaaligid. Huwag ka munang matutulog ha. Bili ni Joel. Naroon sila sa sala. Mas maayos naman doon dahil nasa gitna sila ng tahanan. Bagamat walang katre ay ayos lang. Komportable naman ito kay Karen. Maya-maya pa, nawala na ang mga pagaspas. Minabuti ni Joel na uminom ng salabat para naman maibsa ng tensyong nararamdaman niya. Habang si Karen naman, mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Nang mag-umaga, 6:00 pa lamang nasa labas na si Joel. Naglinis ito ng bakuran at tinignan ang paligid. Nang matiyak na maayos naman ang lahat, nagpaalam muna ito sa asawa. Araw ng pahinga ni Joel na mga oras na yun. Nais niyang makapangalap ng pwedeng ipalit sa mga dingding. Kalahati lamang ng tahanan ang sementado, habang ang kalahati naman manipis na tabla. Ang ilan dito ay marupok na dahil sa anay at kalumaan. Habang nasa pamilihan, narinig ni Joel ang usapan ng mga residente tungkol sa gumagalang aswang na nagpapaikot-ikot sa mga tahanan tuwing gabi. Paring Balong, nais mo na ba yung bubong nyo? Abay, mag-iingat ka. Buntis pa naman ang asawa mo. Hindi mo ba napalitaan yung aswang na gumagala sa barangay natin? Kagabi lang, napadaan sa bahay namin ang ingay nung tiktek.
ayaw magpaawat. Mabuti na lang may mga pangontra kami. Kung ako sa'yo ayusin mo na yung bubong nyo bago pa kayo aswangin. Wika ni Mang Cardo, isa sa mga residente sa barangay. Huwag kang mag-alala pare. Naipaayos ko na kahapon. Abay hindi ka nagkakamali. Nakita ko mismo yung aswang na nakadapo sa mangga namin. Wala akong dalang panlaban nung lumabas ako. Kaya naibato ko na lang yung tsinelas ko. Saka ako kumaripas papasok ng bahay. Buka yatang aktibo na naman yung pamilya ng aswang sa karatig lugar. Marami na naman kasi ang buntis sa bayan natin Tugon ni Mang Balong. Dahil sa mga narinig, nakumpirma ni Joel na inaaswang nga sila kagabi. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Naisip nitong magdagdag ng karagdagang harang sa tahanan. Dahil nagtitipid sa tambakan ito naghanap ng mga materyales, mga yero, kahoy at tabla. Swerte namang nakakuha siya ng mga kailangan. Nagpatulong na lamang ito na madala sa tahanan. Habang nasa daan pa uwi, nakita nito ang batang nakatanaw sa bakuran. Mula sa tawid kalsada, nakatayo lamang ito roon. Nang mapansin ang habal na paparating, kaagad itong tumalikod at naglakad papalayo. Hindi naman namukaan ni Joel. Dahil sa pagiging abala, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Maraming salamat po, Manong. Wika ni Joel sa naghatid ng mga materyales sa tahanan. Nang maibaba ang mga materyales, kaagad kinandado ni Joel ang bakuran. Oh mahal, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa pabalik-balik yung bata sa bakuran natin Mukhang magnanakaw, kaya sinarado ko lahat. Grabe talaga ang panahon ngayon Akala siguro nung bata walang tao dito. Mabuti nga at nagising ako. Nakita ko siya kanina papakyat na sa bakod, kaya sinigawan ko. Ayun, napaatras naman pero hindi pa rin umalis Nakatitig lang sa akin. Wika ni Karen. Sa isip ni Joel, tila ito din yung batang nakita na nakatanaw kaninang paparating. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi na ulit yun makakalapit dito. Madami talagang ganyan Mga mangangalakal na nagnanakaw sa mga kabayan. Lalo kapag walang tao. Ang mabuti pa siguro, manghihingi na ako ng aso sa katrabaho ko. Para naman may kasama tayong bantay sa bahay. Siguradong mabubulabog sila kapag may aso na tayo. Sa Lunes, susubukan ko kung naroon pa sa kanila yung inaalok sa aking aso. Tugon ni Joel. Buong maghapon, inunang ayusin ni Joel ang kwarto. Pati na rin ang mungkahi ng asawa sa palikuran. Nilagyan niya ito ng bubong. Ngunit kulang pa ang oras para makumpleto ang harang. Kaya ipinagpabukas na lamang ito ni Joel. Kinagabihan, muling sumumpong ang sakit ng tiyan ni Karen. Aray, Joel, napakasakit ng tiyan ko. Naglilikot yung bata. Ayaw tumigil. Daing ni Karen. Hindi mapakali sa loob ng tiyan ng sanggol. Tila nararamdaman ng bata na may peligro sa paligid. Mukhang hindi na normal yan, Karen. Ang mabuti pa maglagay ka nga ng luya sa pusod mo. Mukhang may bumibisita sa atin Wika ni Joel. Kagad namang kumuha si Karen ng katsa at nagtali ng luya sa pusod. Nang mailagay ang luya, doon lamang kumalma ang sanggol
at nawala ang sakit ng tiyan ni Karen. Hindi nga ako nagkamali. Mukhang nag-uumpisa na ang pagbisita ng mga aswang mala. Bukas na bukas din. Maghahanap ako ng malalapitang albularyo. Hihingi ako ng tulong sa paglagay ng pangontra sa bahay. Wika ni Joel. Hindi nagtagal. Nakatulog na si Karen. Magdamag na hindi sumakit ang tiyan at kalmado na ang bata sa sinapupunan. Habang si Joel naman, balisa at hindi makatulog dahil sa pag-aalala sa lagay ng mag-ina. Ni ayaw niyang ipikit ang mga mata dahil baka masalisihan siya ng aswang. Nakadilat lamang ito. Binabantayan ang asawa at pinapakiramdaman ng paligid. Buong gabing walang tulog si Joel. Lutang at hirap makausap. Ang mabuti pa siguro, mahal eh. Huwag ka na munang pumasok ngayon. Matulog ka na lang ng maayos. Baka mapano ka kung pipilitin mong pumasok sa trabaho. Magpahinga ka na lang muna sa bahay, mahal. Wika ni Karen. Alam ng asawa na ilang araw ding walang maayos na tulog si Joel. Oo nga, mahal eh. Matutulog muna ako, ha? Wala kang pagbubuksan ng pinto, ha? Tugon ni Joel. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang pagtulog. Napansin ni Karen na naroon muli ang bata. Nakatitig lamang sa tahanan. Pabalik-balik ito ng lakad at papalapit ng papalapit sa bakuran. Nalingat lamang sandali si Karen nang muli niyang silipin ang bata. Napatili ito nang makita. Naroon din nakasilip sa butas kung saan siya nakatingin. Joel, yung mga ngalakal na bata, nasa labas na naman. Sinisilip tayo sa loob. Wika ni Karen. Napabalikwas naman mula sa pagkakatulog si Joel. Kagad kinuha ang itak at nilabas ang bata. Paglabas niya, naroon nga ito at tila nagulat pa ang batang naroon si Joel. Tila inakala nitong umalis na papasok sa trabaho ang binata. Kaya naglakas loob itong pasukin ang bakuran. Ibig sabihin lang, may katagalan na itong nagmamanman. Alam niya ang oras ng alis ni Joel. O ano? Nagulat ka yata, bata. Anong akala mo? Wala ako dito? Magnanakaw ka pa talaga? Kung hindi ka aalis, mapipilitan akong saktan ka. Ang mabuti pa eh, umalis ka na. Banta ni Joel. Ngunit nakatitig lamang sa kanya ang bata at biglang umangil. Dito na kinutuban si Joel. Hindi normal na bata ang nasa harapan. Nangitim ang mga mata nito at medyo may katulisan ang mga ngipin. Aswang. Karen, kunin mo yung buntot page. Ihagis mo dito. Sigaw ni Joel. Aswang nga ang nasa harapan at kayang magpalit kahit umaga. Kagad namang kinuha ni Karen ang latigo at hinagis kay Joel. Ilang beses din niyang natamaan ang bata. Sa kada pagtama ay umaatungal ito. Paulit-ulit na winawasiwas ni Joel ang latigo. Pero todo iwas naman ang aswang sa bawat pag-atake. Hanggang sa mapasandal ito sa puno at wala nang matatakbuhan. Bigla namang nagpalit ng anyo ang aswang. May timang balat. Namumuti na ang mahabang buhok na mukhang aso. Isang uri ng malakas na nilalang. Isang gabunan. Walang duda si Joel
mula sa kwento ng lolo. Ganito ang itsura ng nilalang na sumalantas sa bayan nila noong kabataan. Bukod dito, isa ang mga gabunan sa lahi ng aswang na kayang magpalit kahit umaga. Hindi na nila kailangang mag-antay ng dilim para makapambiktima. Ngunit alam ni Joel na kahinaan ng gabunan ang buntot pagi at hindi pa sagad ang lakas ng batang gabunan. Kaya hindi tumigil sa pag-atake si Joel. "Lumayas ka na dito sa bahay namin, aswang ka. Hindi kita uurungan." Wika ni Joel. Agresibo ang binata. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ang batang aswang para umatake. Ngunit hindi lang basta-basta ang kaharap. Mabilis itong kumilos at kailangang siguraduhin ni Joel na hindi nito malalapitan ang asawa. Ngunit napansin ni Joel na tila sinasadya ng bata na ilayo siya sa tahanan. Dahil dito, kaagad tumigil si Joel at bumalik ng tahanan. "Anong nangyari sa tapang mo, Manong? Bakit ka umatras? Akala ko ba matapang ka? Asan ang tapang mo ngayon? Sinisigurado ko sa'yo, hindi matatapos ang araw na ito. Kukunin ko ang anak niyo, Manong. Tandaan mo ang mukha ko. Ako nga pala si Luciano at uubusin ko kayong tatlo." Wika ng batang gabunan. Susugod pa sana si Luciano. Ngunit bigla na lamang itong nawala nang marinig na paparating ang iilang residente sa gawing yun ng lugar. Sila Aling Simang. Naroon ito at tila sadya si Joel. Oh, Joel, bakit hawak mo yung latigo? Ayos lang ba kayo dito? Tanong ni Aling Simang. May kasama itong matanda at batang lalaki. "Sakto po ang dating nyo. Kani-kanina lang po. Sinalakay kami ng gabunan eh. Luciano daw po ang pangalan niya. Ang akala ko mangangalakal na gusto kaming pagnakawan. Kaso biglang nagbago ng anyo eh. Kung hindi pa kayo dumating, malamang napaano na kami." Tugon ni Joel. Luciano ba ka mo? Abay, hindi ako pamilyar sa pangalan niya. Pero kung totoong gabunan nga siya, ang ibig sabihin lang, aktibo na naman sila. Maigi na rin na naparito kami. Alam ko nung isang araw ka pa sa akin nakiusap para sa manghihilot na titingin sa asawa mo. Pagpasensyahan mo na. Ngayon ko lang nasabihan si Portia. Wika ni Aling Simang. Luciano ba ka mo? Narinig ko na ang pangalan niya. Isa sa mga buntis na inaalagaan ko ang namatay ng salakayin niya. Batang gabunan na halos nasa 13 o 14 na taon. Sa una aakalain mo talagang palaboy lang. Pero sa oras na makakita ng pagkakataon, sumasalagay talaga yang kahit umaga. Ayon sa asawa ng buntis, tanghaling tapat sila sinugod sa bukid nila nitong nagngangalang Luciano. Ang mabuti pa habang tinitignan ko ang asawa mo, maghanda ka ng mga pangontra mo. Anumang oras, babalik siya dito. Tugon ni Aling Portia. Pero itak at itong latigo lang po ang meron ako Duda ako matatakot yun sa bawang at asin. Kung tama ang kwento ni Lolo, hindi sila tinatabla nun. 3 gabunan lang ang umatake. Pero halos masira na nila yung buong bayan noon ni Lolo. Ano po bang pwede kong gawin, Aling Portia?
Tanong ni Joel. Maghanda ka ng mga pinatulis na kawayan. Mas mainam kung meron kang bagakay. Tsaka etong San Benito, huwag mong ihihiwalay sa asawa mo. Bilang pangontra naman sa aswang, maghanda ka ng 3 piraso ng bawang, 7 buto ng kalamansi. Lagyan mo din ng 3 parte ng luya. Maliliit lang para pumantay sa buto ng kalamansi. Dagdagan mo ng 3 labuyong pula na niluto sa baga. Uling mula sa kahoy na sinlaki ng mga bawang na ilalagay mo at kapiranggot na asin. Pagsama-samahin mo lahat ng yon, balutin mo ng pulang tela. Makakatulong ito para pahinain ang puwersa ng aswang na sasalakay sa'yo. Pagsasalaysay ni Aling Portia. Kaagad namang ginawa ni Joel ang utos na matanda. Kailangan niya itong makumpleto para malapatan ng orasyon ng matanda. Nang makagawa ng 2 pangontra, kaagad niya itong dinala sa matanda. 1 oras ding nag-orasyon si Aling Portia bago ito natapos. Aabisuhan ko na din ang kapitan para merong mga tanod na rumoronda sa gabi. Mahirap na. Baka hindi lang kayo ang salakayin ng aswang na yon. Maraming buntis dito sa barangay natin. Nakakabahala ang muling paglitaw ng gabunan dito. Wika ni Aling Simang. Karen, tama ba? Huwag mong ihihiwalay ang San Benito at itong pangontra. Itali mo na lang malapit sa tiyan mo, lalo na kapag matutulog ka. Maayos ang bata. Malusog kaya siguradong takam na dyan si Luciano. Si Mang, ang mabuti pa dito na muna ako ngayong gabi. Oobserbahan ko ang mga mangyayari. Kung wala namang maganap, uuwi na ako kinabukasan. Dagdag ni Aling Portia. Ngunit hindi pa man sila nagtatagal sa kwentuhan. May dumating na isa pang lalaki. Hinihingal ito at hinahanap ang matanda. Manganganak na ang asawa at kailangan nila ng tulong. Dahil dito, mukhang hindi na sila masasamahan ni Aling Portia. Tanging si Joel at Karen na lamang ang matitira sa tahanan. Kaya matapos ang panghihilot kay Karen, kaagad nang nagpaalam si Aling Portia, kasama si Aling Simang at anak nito. Matapos yon, kaagad namang sinara ni Joel ang tarangkahan. May iilang kawayan pa naman siya. Sinunod nito ang bilin ng matanda at pinatulis. Ngunit sa kasamaang palad, wala na siyang oras para gumawa ng pinatulis na bagakay. Maninipis lamang ang kawayang naroon, ngunit minabuti pa rin niyang ihanda ito. Muling sinubukan ni Joel na magpahinga. Kailangan niyang manatiling gising sa gabi sa pagsapit ng pagsalakay ng aswang. Kinagabihan niya. Mahal, gising na. Wala pang ilaw sa sala at kusina natin. Natatakot akong lumabas sa kwarto Wika ni Karen. Kaagad namang nagising si Joel. Bumangon ito para magsindi ng ilaw. At pagkatapos, pumunta na ng kusina at naghanda ng makakain. Tahimik ang gabi. Kaya buong akala ni Joel wala nang manggagambala sa kanila. Ngunit nagkamali siya. Bukod pala sa batang aswang, may manananggal din na napadpad sa lugar. Naroon ito at nakasilip sa butas ng bubong. Nakaabang at matyagang nag-aantay ng tiyempo
Ngunit hindi naman ito magawang makalapit dahil sa mga pangontra. Pero labis ang pagkagutom ng manananggal. Hayok na ito sa laman at hindi mapigilan ang paglalaway. Joel, may aswang sa bubong. Nakasilip at nakatitig sa akin. Wika ni Karen. Ngunit bago pa man makalabas si Joel, nakarinig na ito ng pag-angil. Tila may kaaway ang manananggal. Sinubukang pakinggan ni Joel ang nangyayari sa labas ng tahanan. Natitiyak niyang naroon si Luciano. Tila nagagalit ito sa ginagawang pangaaswang ng manananggal sa bahay. Ayaw nito na may kaagaw sa pagkain. Ang lakas ng loob mong dumayo dito sa baluarte naming mga gabunan. Kung hindi ka aalis dyan, sisiguraduhin kong ikaw ang una kong lalapain bago ang mag-asawa sa loob. Banta ni Luciano sa manananggal. Bukod sa kaibang lakas ng mga gabunan, kumakain din ito ng mga aswang o ng mas mababang uri sa kanila. Aba, tingnan mo nga naman. Isang batang gabunan na nakalabas ng lungga at nagyayabang. Akala mo ba matatakot ako sa mga banta mo? Subukan mo kung kaya mo. Pero akin ang bata sa sinapupunan ng babae. Tugon ng manananggal. Hindi malaman ng mag-asawa ang gagawin. Nagtatalo ang dalawang aswang sa labas. Hindi ito pabor sa kanila. Dahil kahit sino man sa dalawa ang manalo, siguradong sila naman ang susugurin nito. Nag-umpisa nang marinig nila Joel ang mga laban. Nakapangingilabot ang bawat pagsigaw at angil ng mga nilalang. Nagtataka sila Joel. Tila nasa itaas lamang sila ng bubong naglalaban. Hindi kaya nakakalipad din si Luciano? Tanong ni Joel sa isipan. Kung ganon, tila mas gusto pa ni Joel na manalo ang manananggal. Sa tingin niya, mas kaya nila itong malabanan. Ngunit hindi talaga panig sa kanila ang pagkakataon. Bigla na lamang may bumagsak sa harapan ng tahanan. Nang silipin ito ni Joel, naroon at wala ng buhay ang manananggal. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita nilang wakwak ang leg nito. Maya-maya pa, nakita niya si Luciano. Nilapitan ang manananggal at nilapa. Dito napagmasdan ni Joel ang bangis ng gabunan. Mag-alas 8 pa lamang na mga oras na yun. Tila walang pakialam ang gabunan sa mga makakakita. Ngayon Manong, oras niyo naman po para mamatay. Pasensyahan na lang po tayo ha. Kailangan kong kumain eh. Kailangan ko ng lakas mula sa sanggol na yan. Wika ni Luciano. Inihanda na ni Joel ang latigo at itak. Alam niya na anumang oras, papasukin na sila ng batang gabunan. Walang hirap nitong sinira ang pinto. Tumambad sa mag-asawa ang totoong anyo ng gabunan. Karen, pumasok ka ng kwarto. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Utos ni Joel. Desperado na ang binata. Walang sasaklolo sa kanila at kailangan niyang harapin ang batang gabunan. Kawawa ka naman Manong. Umaasa ka bang mapoprotektahan kanyang suot mong pangontra? Baka kung ordinaryong aswang lang ako gumana pa yan pero
Huwag mo nga akong iniinsulto, Manong. Wika ni Luciano. Isang suntok sa sikmura ang nakuha ni Joel. Sa lakas nito, halos magdilim na ang paningin niya. Habang si Luciano naman, kaagad pumunta sa silid para tignan si Karen. Layuan mo ang magina ko. Wika ni Joel, sabay hagupit ng latigo sa aswang. Nag-iiwan ito ng latay sa likod ni Luciano, kaya lalong nagalit ang batang gabunan. Hindi makapaniwala si Joel na ang batang paslit kanina. Unti-unti itong lumalaki habang tumatagal. Bigla namang sinakal ni Luciano si Joel. Tama ng paglalaro, Manong. Nagugutom na ako eh. Sino kayang uunahin ko sa inyong kainin? Wika ni Luciano. Ngunit ilang sandali pa, biglang nagsuka ng dugo ang gabunan. Lumabas din ang dugo mula sa ilong at tenga. Teka, anong nangyayari sa akin? Anong ginawa mo, Manong? Tanong ni Luciano. Dahil sa panghihina, unti-unti nitong nabitawan si Joel na halos maubusan na ng hininga. Nang mula sa likuran, nakarinig siya ng tinig ng babae. Bitawan mo ang kuya ko, aswang. Hindi ko papalampasin itong ginawa mo. Wika ng babae sa labas ng tahanan. Nagulat si Luciano. Hindi niya maigalaw ang katawan. Naninigas ang mga kamay at hindi makapagsalita. Naroon si Isabel sa pintuan, ang nakababatang kapatid ni Joel. Makikitang mabilis itong nagbibigkas ng mga orasyon habang marahang papalapit sa aswang. Kasama pa nito si Aling Simang at si Aling Portia. Ang kaninang mabagsik na gabunan, ngayoy tila batang napaluha. Alam na niya ang mga susunod na mangyayari. Alam niyang sigurado na ang kamatayang sasapitin sa kamay ng dalagang mambabarang. Nang makalapit si Isabel, isinubo nito kay Luciano ang itim na salagubang, kasabay ng sumpang mula sa karunungang itim. Kahit anong tibay ng balat mo sa panlabas, laman pa din ng aswang ang nasa loob mo. Kaya yan ang kakainin ng mga alaga ko. Wika ni Isabel. Walang kalaban-laban si Luciano sa kakayahan ni Isabel. Napasailalim siya ng itim na sumpa. Napaiyak na lamang ito habang unti-unting kinakain ng alaga ni Isabel. Hindi nagtagal. Tumigil na sa paghinga ang gabunan. Saka pa lamang inutusan ni Isabel na lumabas ang alaga sa bibig ni Luciano. Mabutit umabot kami, kuya. Ay, ano na lang ang gagawin mo kung wala kami? Wika ni Isabel. Ayon kay Aling Simang, nakita nila ito sa plaza. Nagtatanong tungkol sa kuya at pinakita ang address ng bahay na nakasulat sa papel. Dito lamang nalaman ni Aling Simang at ni Karen. Nagmula pala sa angkan ng mga mambabarang si Joel. Siya lamang ang naiiba dahil pinili nitong mamuhay ng normal at lumayo sa pamilya. Matagal na itong nagtatagos sa mga kaanak. Ngunit para kay Joel, tinigil na niya ang pagtatago para masigurado ang kaligtasan ng asawa. Kuya, gusto ka nang makita nila nanay at tatay. Huwag kang mag-alala. Naipaliwanag na nila sa mga nakakatanda ang sitwasyon mo.
Wika ni Isabel. Hindi naman ang ama't ina ang tinatakasan ni Joel, kundi ang mga nakakatanda. Kaya nakahinga siya ng maluwag ng malamang. Pinapatawad na siya ng nakakatanda sa ginawa niyang pag-abandona sa angkan. Gulat na gulat si Karen sa mga nalaman. Ngunit kahit ganun, hindi naman nagbago ang pagmamahal niya sa binata. Sa utos ni Aling Portia, pinaghiwalay nila ang ulo at katawan ng batang gabunan at nilibing sa magkahiwalay na lokasyon. Hindi ito maaaring sunugin sa maraming kadahilanan at baka balikan sila ng mga kalahi ng bata. Nanatili si Isabel sa piling ng kuya at ate Karen niya hanggang sa tuluyan itong makapanganak. Pagkatapos, pinatawag ito ng mga magulang at pinauwi sa probinsya para formal na tanggapin si Karen sa kanilang pamilya. Ngunit kahit ilang taon na ang nakalilipas, sariwa pa rin sa alaala ni Joel nang makahapatay sila ng batang gabunan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.